Magandang araw! Ako po si Teacher Kay at ako po ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan sa taong 2022-2023. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay mga kultura bago ang panahon ng kasaysayan. So atin munang alamin ang pinagmulan ng sansinukob. Ayon sa teoryang Big Bang, ang teoryang Big Bang ang namamayaning pananaw sa mundo ng mga siyentipiko hinggil sa pinagmulan ng sansinukob. Ayon sa mga astrophysicist, mga 15,000 milyong taon na ang nakalilipas. At ayon naman kay Albert Einstein, hindi lamang lumikha ng Big Bang ng matter, ito rin ang lumikha ng space-time. Sinabi niya, there was nothing, not even empty space outside for the Big Bang to explode into. So ayon sa pagtataya ng mga sayantipiko, ang daigdig ay nabuo noong 4 hanggang 6 na bilyong taon na ang nakalilipas. Sa dating methods o pagtatakda ng panahon, dito dumadaan ang pagtatatag ng pagkakasunod-sunod ng mga antas ng paglinang ng daigdig. Habang sa radiometric dating naman, dito natutukoy ng mga eksperto ang edad ng rock strata ayon sa libo o milyong taon bago ang kasalukuyan. Sa radioactive carbon-14 dating naman, ang isa pang paraang ginagamit batay sa decay nito kung ihahambing sa stable carbon isotopes. So dito naman sa teorya ng pagkakaanod ng kontinente or yung tinatawag na continental drift. So tinatawag na kontinente ang pinakamalaking masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. Karaniwan itong napapaligiran ng malalaking anyong tubig. May mga 7 tradisyonal na kontinente ang daigdig. Ito ay ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe at Australia. So sa teorya ng pagkakaanod ng kontinente or continental drift, ito ang phenomena kung saan nagkawatak-watak ang mga kalupaan sa loob ng 250 to 265 milyong taon na ang nakalilipas. Dati, nag-iisa lang ang kalupaan noon at ito ay tinatawag na Pangaea. Samantalang ang kalupaan naman ngayon ay binubuo na ng or nahahati na sa 7. Ito ay ang Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia, at Antarctica. Ayon naman kay Alfred Wegener, isang German meteorologist, ang kauna-unahang nagmungkahi ng continental drift theory. At ayon sa kanya, ang mga kontinente ng daigdig ay dating magkakadikit at bumuo sa supercontinent na tinatawag na Pangaea. Ang mga kontinenteng ito ay unti-unting lumayo sa isa't isa sa loob ng milyong taon hanggang sa makamit nito ang kasalukuyang anyo. So meron din tayong tinatawag na tectonic plate ng daigdig. So nakikita po sa larawan, ito po ang halimbawa. So ang tectonic plate po ay ang naglalakihang tipak ng bato na bumubuo sa crust ng daigdig. Nababago ang kalupaan at katubigan sa daigdig dahil sa paggalaw ng mga tectonic plate na nagdudulot ng paglindol, pagputok ng bulkan, at pagbuo ng mga kabundukan. Dumako naman tayo ngayon sa simula ng buhay. So, meron pong 2 teoryang pinaniniwalaan kung saan nga ba nagmula ang mga tao o ang buhay natin. So, una na rito ay ang teorya ng paglikha or yung creation theory na tinatawag. At ayon sa creation theories, ang Diyos ang lumikha ng lahat. Para sa kanila, each of the major mankinds of plants and animals
was created functionally complete for the beginning and did not evolve from some other organisms. The first human beings did not evolve from an animal ancestry, but were specially created in fully human from the start. Ang isa namang theory or teorya ay ang teorya ng ebolusyon, at ito naman ay nagbibigay ng ibang paliwanag hinggil sa kung paano nagsimula ang buhay. So ayon kay Charles Darwin na naglathala ng One of the Origin of Species noong 1859, so may tinatawag tayong natural selection. So ito po ay ang katotohanan ng ebolusyon at ang pangunahing pamamaraan ng ebolusyon. So sumunod ay ang adaptation. So dito po ang iba't ibang uri ng hayop ay nagbabago ang anyo habang nakikibagay ang mga ito sa kanilang kapaligiran. So kumbaga nga, only the fittest survive or yung tinatawag po na survival of the fittest. So dito naman alamin natin ang pinagmulan ng tao. So una ay ang Australopithecus. So noong taong 1871, inilathala ni Charles Darwin ang Descent of Man kung saan kanyang siniyasat ang sariling teorya hinggil sa pinagmulan ng tao. Ipinapalagay niya na ang tao ay nagmula sa ape-like creatures like yung mga picture na napakita kanina. So, kinikilala din si Lucy bilang pinakamatandang hominid. So, si Lucy ay isang uri po ng Australopithecus at kinakitaan ito ng ebidensya na nakakatayo at nakakapaglakad ng tuwid. So, may 4 na uri ng hominid. Una ay ang Australopithecus afarensis o yung pinakamatandang pinuno natin. So, dito po nabibilang si Lucy. Sumunod ay ang Australopithecus africanus na mas mataas naman ito ng bahagya sa Australopithecus afarensis. Ang ikatlo naman ay ang Australopithecus robustus. Meron itong malaking cranium kaysa sa mga naunang hominid. At ang Australopithecus boisei na ang bungo naman ito ay nahahawig sa robustus subalit meron itong natatanging katangian. Sumunod ay ang Homo habilis. Ito naman ang pinaniniwalaang pinakaunang totoong tao. Sila po ay tinatawag na handyman dahil ang fossil remains na may edad 2.4 milyong taon na halos parehas or pareho ng sa panahon kung kailan naimbento ang kagamitang gawa sa bato. So ito po ang kanilang larawan. So ito po ang halimbawa ng Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, at Homo sapiens. Habang ang Homo erectus naman, sila po ang sinaunang tao na umusbong sa saligang Africa noong 1.6 milyong taon na ang nakalilipas. Sila naman ay tinatawag na erect man. At ang laki ng utak nito ay mayroong 800 hanggang 900 cc. Ang balakang at binti nito ay nagpapakita na ito ay nakatatayo ng tuwid at nakalalakad gamit ang dalawang paa. Dalawang uri nito ay ang Java man na tinatawag na Pithecanthropus erectus at ang Peking man na kilala noon sa tawag na Sinanthropus pekinensis. At pinaniniwalaan na marunong silang magpanipis ng mga kagamitan, gumamit ng apoy, at ang ilan ay gumawa ng palakol at sibat. Ang Homo sapiens naman ay pinaniniwalaan na kauna-unahang Homo sapiens na lumitaw ng may 400,000 taon na ang nakararaan. Sila naman ay kilala sa tawag na the wise man or thinking man. So makikita sa fossil remain na mas mataas ang brain case nito na nangangahulugang mas malaki rin ang utak nito. Ang Neanderthal man noong 100,000 to 30,000 BCE naman ay isang matandang uri ng Homo sapiens.
So sila ang natatanging mga taong palaging naghahari saan man sila magpunta. Annealing naman ang tawag sa isang proseso kung saan ang flint ay iniinit upang mas madali itong gamitin. So ngayon, dumako po tayo sa panahong Paleolitiko. So ang salitang Paleolitiko ay nagmula po sa salitang Griego na palawis na nangangahulugang luma at litos naman na nangangahulugang bato. Ang panahong Paleolitiko or Old Stone Age ang pinakamaagang panahon kung saan mababanaag ang kaunlaran ng sinaunang tao. Ang pamumuhay naman nila ng mga tao sa panahong Paleolitiko, sila po ay pangangaso at pangangala po ng kanilang makakain. Ang ginagawa nila na matatagpuan lang po sa kanilang kapaligiran. Sila rin po ay lagalag at walang permanenteng tirahan. Karaniwan silang sumisilong sa mga yungib, lalo na kung hindi mainam ang panahon, at sa paglipas ng panahon, sila ay bumuo ng tribo at nagkaroon ng paghahati-hati ng tungkulin ng mga kasapi dito. At ang pinakamalakas at pinakamahusay sa pangangaso ang karaniwang pinuno. Tungkulin niyang mabigyang proteksyon ang tribo mula sa iba pang tribo at sa panganib mula sa kapaligiran. Ang kalalakihan ang nangangaso at ang kababaihan naman ay nangangalap ng pagkain at nag-aalaga sa mga anak. Sa paglipas ng panahon ay natutong bumuo ng tribo ang sinaunang tao, nagkaroon ng paghahati-hati ng tungkulin, at ang pinakamalakas at pinakamahusay sa pangangaso ay ang karaniwang pinuno. So tungkulin ng pinuno na mabigyang proteksyon ang tribo mula sa iba pang tribo at sa panganib mula sa kapaligiran. Ang mga kalalakihan, ang nangangaso at ang mga kababaihan naman ay ang nangangalap ng pagkain at nag-aalaga sa mga anak. So may mga kasangkapan din sa panahong Paleolitiko. So dito po sa panahong ito, sila po ay nakagawa ng mga kasangkapang yari po sa bato. So mga magagaspang na bato ang kagamitan ng mga sinaunang tao sa panahong Paleolitiko. Hindi makinis o pulido ang pagkakagawa ng mga kagamitang bato na ito at karaniwang nagagawa sa pamamagitan ng pagtatapyas ng bahagi ng malaking bato. Ginagamit nila ito sa iba't ibang paraan tulad ng pangangaso at pagkatay ng hayop. So dito naman tayo sa pagtuklas ng apoy. So nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang tao nang matuklasan nila ang paggamit ng apoy. At ayon sa isang teorya, natuklasan ng unang tao ang apoy sa pagtama ng kidlat sa isang punong kahoy. Nagliyab ito at nabuwal sa isang mabangis na hayop. Nang matikman ng mga sinaunang tao ang lasa ng lutong karne, ay nagustuhan nila ito at nagsimulang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis ng bato. Kinalaunan ay natutunan na rin nilang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis ng kahoy. At nagkaroon din ng malaking kapakinabangan sa mga sinaunang tao ang kakayahan sa paggamit ng apoy. Ginagamit nila ito upang lutuin ang kanilang pagkain at nagsisilbi rin itong proteksyon laban sa mabangis na hayop. Nakatulong din ito upang maibsan ang lamig sa kapaligiran at nagbibigay liwanag ito sa madilim na yungib. So ngayon dumakot naman tayo sa panahong Neolitiko. Sa pagtatapos ng panahong Paleolitiko ay susundan ito ng panahong Mesolitiko o Middle Stone Age. Hango ito sa mga salitang Greek na mesos na nangangahulugang gitna at litos o bato. Sa panahong ito ay nagkaroon ng ilang pagbabago sa mga kagamitan ng sinaunang tao at dagdag na husay sa pag-angkop ng kanilang kapaligiran. Susundan naman ito
ng huling bahagi ng panahong bato, ang panahong Neolitiko. So, ang panahong Neolitiko ay nagmula sa dalawang salitang Griego na nawis na ang kahulugan ay bago at litos naman na nangangahulugang bato. Nagsimula ito noong 6000 BC at natapos noong 3000 BC. Sa panahon ng Neolitiko, gumawa sila ng kasangkapang magagamit sa pagtatanim. At sa panahong Neolitiko din, ilan sa pagbabago sa panahon ng Neolitiko ay ang paggawa ng kasangkapang bato pero mas pulido na. At sa panahon din na ito, dito po nagsimula ang Neolithic Revolution. So nagsimula ito sa pag-aalaga at pagpapaamo ng mga hayop tulad ng kambing, baka, baboy at tupa. At ganoon na rin, dito na rin nag-umpisa ang kanilang pagtatanim. Panahong metal. So sa panahon ng metal naman o Age of Metal, ang panahon ng metal ay nahahati sa tatlong yugto batay sa uri ng metal na malawakang ginagamit ng mga tao. Ang tanso ay ginamit noong 4000 BK at karamihan sa mga kagamitan at palamuti ay yari sa tanso. Ang kagamitan ng bato ay unti-unting napalitan. Sumunod naman ay ang bakal na sinimulang gamitin noong 1000 BK at bagamat marami ay huling natuklasan dahil masalimuot ang pagtunaw at sinimulan ng mga Hittites ang malawakang paggamit. Sunod naman ay ang bronze na sinimulang gamitin noong 2000 BK na mahirap makuha kaya kaunti lamang ang kagamitang nagawa. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay marami kayong natutunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!